Dito po sa ano, discernment 'no. So, kasi may lumalabas na merong chat na mukhang pinagplanuhan ng dalawang bata ito. Oo, Kung gano'n man talaga yung nangyari na pinagplanuhan mm, nila ito, mm, does it, tilt the determination of, mm. discernment in favor of discernment, na meron nga kayong In discernment favor, oo. niya. Oo, meron diyang ano, malaking, interesting, hindi ko alam kung debate ang tawag or sabihin na lang nating 2 points of view. Dahil 'pag social worker ang nagdi-discern, hindi niya tinitingnan yung circumstance ng crime. Ang titingnan niya lang, ano yung bata dun sa community, paano siya lumaki, ano yung surroundings niya, et cetera. Pero meron din tayong tinatawag na judicial determination of discernment. That means si judge. Kasi 'pag si social worker na yung nagsabi, "Judge, mukhang may discernment 'tong bata ito," so maglalagay siya ng recommendation doon. May last say talaga si judge. At Mm. kung legal naman ang titingnan natin, 'pag tingnan mo yung mga yung mga Supreme Court decisions, yan naman ang tinitingnan. Usually sasabihin ng korte may discernment yan 'pag nakita mong plinano niya, pagkatapos nun nagtago siya habang dun sa patago na lugar niya ginawa yung crime halimbawa, or nagtago siya pagkatapos, meron siyang impact sa judicial determination ng discernment. Okey. So, magkaiba yon, pero at the end of the day, si judge ang masusunod. Oo, pero napakaimportante ng role ng social worker, definitely. Yes, Okay, definitely, oo. attorney, dito po ano, so kunwari na-determine na walang discernment, ano mangyayari dun sa 15-year-old suspect? At kung Um, na-determine na merong discernment, what will happen to him? okay, kung wala siyang discernment, ang treatment niya para din yung sa below 14. Mm. Oo, so ganun din, intervention program, et cetera. Yung same na diniscuss ko kanina. Pero kung meron siyang discernment, magpa-file ng kaso laban sa kanya. At pag nag-file ng kaso laban sa kanya, kung halimbawang nakitang, oy, guilty ito, ang gagawin ng court, titingnan, nakasuhan na ba siya dati? Nag-suspend na ba ng sentence dati? Pag wala pa, meron siyang automatic suspension of sentence. So isang beses niya lang maa-avail yun. Anong ibig sabihin nun? Kunyari ang kaparusahan nun ay pagkakakulong. Sasabihin ng court, o sige, hindi mo na kita ikukulong sa kulungan. Isususpend ko yung sentence mo. Pupunta ka ngayon yung sa tinatawag nating RRCY o Regional Rehabilitation Center for Youth na pinapatakbo ng DSWD. Tapos dun ka muna, mag-undergo ka ng rehabilitation. Pag na-rehabilitate yung bata, i-dismiss yung kaso. Pero kung hindi siya na-rehabilitate base sa assessment ng social worker at kinonfirm yun ng judge, pagdating niya ng 18 years old or over, kasi hanggang 21 years old pwede ka dun sa RRCY, pwede na siyang pumunta sa kulungan para iserve yung kanyang sentence. Yung buong sentence po ba ito? Yung isa-serve ko sa Yes, oo. kasama? Oo, oo, yung buong sentence niya. Pero kine-credit nila yung time na nandun siya sa Bahay Pag-asa at RRCY kasi deprived naman yung liberty niya nung nandun Ibabawas siya. na. Ano po ba Oo, usually yung ibabawas nila. situation sa CY? Can you describe Mm. it? Um, Parang ganun din, deprived sila of their liberty, pero ang requirement ng batas ay home-like yung environment at talagang ang focus niya ay rehabilitation program. So, nandoon yon, mga education, as usual yung counseling, anger management, mga actually medyo rigid yung schedule doon kasi araw-araw meron silang talaga schedule doon. Yung kailan silang babangon, magdadasal, magsuschooling, kailan yung kaning counseling, may mga sports, ganun. So, for purposes of rehabilitation din. At mahigpit po Yung ba, iba sa hindi rin kanila pala, makakalabas? I'm sorry, hindi din sila Mahigpit din po ba? makakalabas. Mm. Mahigpit po, oo. Hindi po sila makalabas kasi pag lumabas sila ay pwedeng mag-issue ng warrant of arrest for them. Huhulihin po sila ng ating law enforcement officers. Yung iba sa kanila, tinuturuan ng independent living pag hindi na sila kayang ibalik sa kanilang community dahil pwedeng galit yung community sa kanila or talagang hindi sila pwedeng ibalik sa kanilang family. Pero tinuturuan din sila ng skills doon para paglabas nila ay sila, good citizens, good and useful citizens ng ating lipunan. Okay. Ito po isa, no? Kumusta po ba yung as far as you know, yung batting average ng rehabilitation and restoration dito sa Oo. kabataan na nakukulong? Yung children in Oo. conflict with the law. Oo, Pag-usapan na usually, lang natin yung mga mas seryosong allegation po, ano? Yung oo, mas oo. seryosong krimen.
Ilan Oo. po ba yung batting average when it comes to those who are actually rehabilitated? Well, ngayon wala akong statistics nung yung above 15 to below 18. Pero marami talaga ang doon, marami ang nagre-rehabilitate. Ang meron kaming statistics yung sa Bahay Pag-asa nung mga below 15 years of age na nag-undergo ng intervention program, hindi sila kinasuhan, pero ang question is na-rehabilitate ba sila? At ang nakita namin 96% ng mga around 400 plus kids ay nag-rehabilitate, naging successful yung rehabilitation nila. Ang nakikita rin naman natin kahit sa pag-aaral, Christian, pag yung mga bata talagang malaki yung chance nilang magbago compared sa adults na. Ang inisip ko po, ano ba yung, as far as yung logic nung sa pagsiseparate ng 15 and below, tsaka 15 and between 15 and 18? Is there a big difference between a 14-year-old and a 15-year-old? Well, based sa science of brain development. Pero kasi ang nakikita natin, dun sa natin. Pero yung pag-divide sa 15 at saka 14 ay based din yan sa desisyon ng legislature natin. Nung nag-decide sila na gawin siyang 15, binasa ko yung debate nila kung paano nakarating sa 15 from 9 years old. So, ang talagang ang pinopropose was 12. Nandun sila lahat sa 12. Tapos may isang senator, actually si Senator Miriam Santiago, because she was very progressive. Sabi niya, gawin nating 18 para lahat ng bata ay walang criminal responsibility. At yung 15, yun ang compromise nung mga legislature na ilagay natin sa 15. Kasi nga, very extreme yung 12 at saka 18 na proposal. Pero yun talaga yun. Yun yung kaya na-reach yung 15. Hindi siya pinopose ng isang senador, kundi yun ang compromise ng mga senators. Senators and congressmen na nun. In middle nag-discuss ground. sa deliberations. Yes. So sabi niyo 96% out of the 400 kids 400 plus, success 400 plus, plus okay. kids. I don't have the exact figures. Pero Nationwide siya, meron din po bang rito yung naka-commit ng seryosong krimen, kunwari murder? Yes, meron din na below 18 and below 15. 15. In fact, meron kaming na-meet din na ibang nakakommit sila talaga ng serious crime. Pero ngayon, maayos na yung buhay nila. Okay, so yung the importance of giving second chances. Okay? Oo. Isa yan sa mga pero wag natin kalimutan yung victims, Christian. Opo, Dapat meron talaga silang support. Doon nga ako pupunta dun sa mga biktima kasi nga nakatutok yung usapan dito sa pag-handle ng estado doon sa mga children in conflict with the law. Pero paano yung biktima? Kasi mga bata rin po yung pinatay. Talaga pag nakikita natin yung nangyari, objectively speaking, talagang kawawang-kawawa yung nangyari. So, unang-una, meron bang pananagutan yung parents nitong mga minors na ito na namaril? Kung maipakita na may neglect na nangyari, halimbawa yung tanong ng lahat, 'di ba? Bakit siya merong baril? Bakit niya na-access yung baril, yung ganon. Pero depende din yan sa magiging investigasyon. Basta ang kailangang maipakita dito ay merong neglect, talagang gross neglect na ginawa yung magulang, kaya niya nakuha yung Isa gun. Very specific po. Ano naman to, dadaan pa lahat sa korte ito. Pero base po sa mga lumalabas sa impormasyon, kunwari parent or let's say a relative had been teaching the minor how to use a gun. Tapos made it easy for that minor to access a firearm. Can that be considered neglect? Napaisip ako dyan sa tanong mo, ha. Kasi hindi naman lahat ng may access sa guns ay at risk of doing violent acts. Pero kung dapat meron pang ibang circumstance na maipakita. Ito, example, sir. Dagdagan ko. No? Kasi nga, hindi naman pwedeng yun lang yung qualifier dyan. Example. Kunwari, yung bata, meron ng history ng erratic behavior or violent behavior. Tapos tinuturuan mo pa kung paano bumaril. Sinasama mo sa firing range. Tapos makikita niya na ito, madali palang i-access yung baril.
Mm, Tapos mm. meron siyang anger issues pero pinayagan pa rin na merong Oo, easy access oo. to the firearm. Can that be considered negligence on the part of the adult? Kung ako yung judge, yes, I would consider that as negligent, being negligent kasi ano marami ng red flags yung bata pero binibigyan mo pa rin siya ng opportunity para mag-commit siya binibigyan mo siya ng opportunity na gawin niya yung act na yun. Kasi may Kung access may na siya dun sa baril eh. Oo. Okay, kung meron pong finding ng negligence, what will happen to the Mm. adult? Pwede siyang kasuhan ng civil pag talagang yung negligence na ano na equivalent na sa abuse nung bata, yung parang negligence na parang abuso na equivalent na sa abuse. Pwede I think ako ilalaban ko yung RA 7610 kasi criminal case yun laban doon sa magulang. Of course, medyo maingat tayo kasi pag nakulong yung magulang, mawawalan ng magulang yung iba pang mga kapatid. Okay. Ito po finally 'no, dun sa mga kritiko nitong, Juvenile Justice and Welfare Act, pinapa-abolish ito, iba naman Oo, pinapa-amyenda, pinapa-repaso, pinapa-lower. pinapa-lower yung, minimum age of criminal responsibility, I think to 9 years old 'no, or some are proposing 12 years. 10. Oo, 10 Oh, years old ano yung yung ano niyo, ano yung Senate. tugon niyo po dito? Is there a problem with the law? Kasi meron din pong ibang nagki-criticize na itong batas na ito baka hindi akma sa Philippine context. How do you Oo, respond to that? wag lang natin tingnan yung batas. Masyado nating tinututukan yung age threshold kasi. Pero kanina kasi maraming discussion. Sa netizens natin at sa iba pa yung nangyari doon sa Columbine Massacre. 'Di ba? Opo. Ay isang bata yon 17 years old at isang 18. Dapat matuto tayo doon kasi nung nangyari yon which was in April 1990? Nung time na nangyari yon, ang minimum age of criminal responsibility doon sa Colorado kung nasaan yung Columbine was actually 10. And then, Mm. ang nakalagay pa doon, very strict yung kanilang juvenile justice. Pag 13 ka to 17 years old at nag-commit ka ng heinous crime, pwede kang itry as adult. So, mawawala na yung mga benefits mo like public na yung trial, ilalagay ka na sa jail. Pero nangyari pa rin yung mass shooting doon sa school. So hindi yung deterrent and ito yung doon yung very peculiar doon kasi in 2023 they actually increased the minimum age to 13 at tinanggal nila yung death penalty. Ang dati nilang approach sa crime dati tough on crime sila pero nakita nila na dapat pala rehabilitation ang focus mo. So dito sa atin, baka ganun din yung mangyayari. Kaya nila pinalitan yung age, tinaas nila. Kasi yun nga, yung snowball effect daw ang nangyayari dun sa bata. Pag meron siyang Mm. mga minor crimes, or not necessarily minor, pero in-incarcerate mo siya agad, nagsusnowball lang, pabalik-balik lang siya doon sa criminality. Pero pag focus mo yung rehabilitation, nagbabago siya. So we have Hmm, to learn from that. Kaya okey. okay lang na i-discuss itong minimum age pero sana tingnan din natin yung lessons from other countries. Christian, in fact, ang US, it's not even a signatory to the UN Convention on the Rights of the Child. Pero nakita pa rin Po. nila yung wisdom ng rehabilitation. Yun nga, kasi maraming bagay na dapat tingnan bukod sa batas 'no, yung parenting, the environment, how society is, being pervasive or how society Oo. normalizes violence, lahat yan, Oo. Yung loose Oo, kasi firearms, bakit merong oo. easy access sa mga baril. Oo, oo. Ang ano ko kasi concern ko dun 'pag nababa mo na yung edad, wala pa ring mangyayari kung yun lang yung solution natin. So, Yeah. dapat tingnan talaga natin kung ano yung cause nung karahasan na nangyari. Hindi lang dito, kundi how to prevent it in the future.